505 po si Mr. Jonas Ocampo. Ang dali lang ng tanong ko, di ba? Ang tagal mo ako pinagantay eh. Sorry po, ma'am. Kung hindi ka kasi nakialam, Mama, di sana hanggang ngayon buhay ka pa. Alam mo, nagtataka nga ako sa'yo kung bakit nagkagusto ka dun sa babaeng yun. Alam mo, huwag mo nang pigilan yung sarili mo. Kasi palay na yung malapit sa'yo. Kung okay sa mama mo, di tuloy na namin yung kasal. Seryoso ka? Scarlett, bakit naman ako magbibiro? Tagal-tagal na rin, hindi might as well. Gawin na natin official. Ba't may pasaka na naman sa mukha? Sino mo may gawa niyan? Si Benedict na naman ano? Dahil na naman kay Isabel. Ikaw, marami kang pasa sa katawan ah. Mabuti pa nga talagang nakulong ka dito. Para kahit pa paano, magtanda ka. Walang hiya ka. Isa ka pang traidor ka. Manang-mana ka sa tiyahin mo. Alam ko naman kakampi ka ni Isabel. Kaya dapat mamatay ka na rin. Scarlett. Paano ka naman makakapagpahinga ng maayos kung mababa yung unan mo? Dapat mas mataas yung ulo mo para maayos yung blood circulation mo. Kailan ka pa nakalaya? Ngayong araw lang, ikaw agad yung pinuntahan ko. Hindi ka ba natuwa sa ginawa ko? Of course. I appreciate you. Kung hindi lang kita mahal, hindi ko pagtsatsaga ang magsayang ng oras sa'yo. Si Catherine nga pala. Pinagpahinga ko muna siya sa bahay. I'm sure siya yung nagbantay sa'yo dito sa ospital mula nung nandito ka. And it's my turn now, para naman maswala kita. Jonas, hindi ka ba natutuwa na nakalaya na ako? Dapat, di ba, matuwa ka? Dapat maging masaya ka? At least ngayon, may babalik mo na rin sa akin yung hinihiling ko sa'yo. Ang kasal natin? Ano ka ba, Jonas? Hindi na muna yun. Gusto ko sana ibalik mo na sa akin yung pagiging administrant ko kay Catherine. Lalo na ngayon, may sakit ka. At sigurado ko na hindi mo na kayang tingnan ng maayos ang anak ko.